Hello guys, kumusta? So as a tito oras sa Daddy Gamer, di ba? Madalas naglalaro tayo tuwing gabi. May adult money na tayo. Ang problema naman natin ay wala tayong oras. Kaya pasulyap-sulyap na lang tayo. Kaya nga dami kong handheld oh. Ito, MSI Klo 8AI. Ito, Nintendo Switch OLED. Nintendo Switch 2. Lenovo Legion Go S. Steam Deck. And syempre, itong ROG Ally X yan. So, ito nga kay lahat. Kaso ang problema naman natin pagka naglalaro tayo sa gabi, di ba? Halimbawa naglalaro ka ng ganyan tapos sarap-sarap ng higa mo. Syempre minsan di mo maiwasan nakatulog ka. So pag nakatulog ka, bagsak to sa ilong mo. So basag yung ilong mo doon. Ako naman guys, nagkaroon ako ng problema sa leeg. Nagka-stiff neck na ako, no? So tumagal siya ng 1 taon. So pinatherapy ko siya, hindi pa rin siya masyadong gumagaling. Hindi to sponsored guys, pero ito nung umuwi ako ng probinsya, sabi ng kapatid ko, inumin ko raw to. Magnesium. So para raw to guys sa muscle relaxation na nakalagay naman dyan. So nung ininom ko to, nawala na yung sakit ko sa leg ko, yung stiff neck ko na grabe, iniinda ko talaga yun ng sobrang tagal na panahon. Ang ginawa ko pa nga nun, nagpa-biopsy pa ako nun dyan sa Ever. Tapos may nakita raw na maliit na bukol. Sa sobrang paranoid ko nun dati, gumawa na ako ng last will testament. Kasi nga sakit na ng leeg ko noon. Yun pala, kakalaro ko lang pala yung kasi nga lagi tayong nakaganyan. Di ba? Pa naglalaro tayo, nakahiga tayong ganyan. Tapos ganyan tayo maglaro, no? So yung leg natin, sumasakit na. So ang ginawa ko na lang nun guys, ay may binili ako. Sasabihin ko sa inyo guys, kung sponsored o hindi yung mga pinapadala sa atin dito, no? Ito guys, binili ko na to with my own money. Napakita ko na to dati pero hindi siya masyadong na-highlight. Pero ito guys, napakalaking tulong nito sa mga tito gamer o sa mga daddy gamer. Ito, itong X-Real na AR glasses. So ganito yung tsura niya, ganda ng case niya, oh. Satisfying pa siya. Para lang siyang shades. Tapos meron siyang wire dito. Tapos meron rin siyang takip. Okay, kung gusto mong nakikita pa rin yung paligid mo, alisin mo to. Pero kung ayaw mo nakikita yung paligid mo, ilagay mo lang to. Itong dulo na to guys, ito yung kinakabit mo sa gaming handheld mo. Ising ko muna yung takip para nakikita ko kayo. Tapos pwede mo siya guys ikabit doon sa gaming handheld mo. Pwede siya guys sa any Windows sa gaming handheld or sa mga SteamOS na gaming handheld, no? So pwede siya dito. Ito Windows to, itong ROG Ally X, pwede rin siya dito. So pwede rin siya guys dito sa SteamOS, itong Lenovo Legion Go S. And syempre pwede rin siya dito guys sa Steam Deck mismo. Ang hindi lang siya guys pwede, hindi siya pwedeng direktang ikabit dito sa Nintendo Switch 2, saka dito sa Nintendo Switch 1, no? So kailangan mo pa ng aparato na para makabit mo siya dito. Yan. So pag kinabit mo siya guys sa Steam Deck, ang issue nga lang niya ay isa lang kasi yung Type-C ng Steam Deck. Hindi mo na siya guys ma-charge. So wala kayong nakikita sa nakikita ko, pero sa nakikita ko dito sa harapan ko, meron dito nagpo-project ng mga 120 inches na screen. O diba? Kaya pwede ka guys maglaro kahit na anong posisyon. So the best na gamit talaga nito dun sa mga dual port na mga Type-C. Kamukha nitong Lenovo Legion Go S. Itong MSI Klo or itong ROG Ally X. So pwede mo siya guys ikabit dyan kasi dalawa nga yung Type-C port niya. So yung isa, pwede mo siyang kabitan nito. Tapos yung isa naman guys is for charging. Yan. So kapag kinabit mo siya ganyan, again, meron ka na ulit na 120 inches na screen. Diba kasi yung iba nagre-reklamo, sabi nila na parang ang lilit ng screen ng mga handheld nila, lalo yung ROG Ally X. Diba ang ROG Ally X ay 7 inches lang yung screen. So ito guys, di ka na magre-reklamo dito kasi ang laki ng screen nito. So maganda pa dito guys, kapag ka nabibigatan ka dito, pwede ka guys gumamit ng external na controller, no? So kukontrolin mo to, tapos pwede ito naka-charge. Tapos nakahiga ka ng ganyan, tapos nakatingala ka. So hindi ka na nakaganito. Kasi pag nakaganito ka, di ba, sabi ko nga sa inyo dyan, sumakit yung leg ko. So nakaganyan ka na. Kahit saan ka tumingin guys, kitang-kita mo. So any position, kahit nakatagilid ka sa kabila, walang magiging issue. Kasi sumusunod sa'yo guys yung screen. So ganun siya kaganda. At the same time guys, hindi lang siya para sa mga PC gaming handheld, pwede rin siya guys sa cellphone. So pag kinabit ko siya guys sa Android na cellphone ko, yan, pwede na ako manood dito. Tapos isa pa guys, sa maganda dito, hindi ka lang nanonood, meron siyang speaker dito. Yan, sa magkabilang gilid. Ito, paparinig ko sa inyo, Or Dead Anyway. Yan, so i-launch lang natin siya. So ibig sabihin nun, 2 game yung ilo-launch natin. So tingnan natin kung... O diba, may pinapanood ako pero hindi nyo nakikita. Kasi parang ordinary shades lang siya, O diba, ang angas. So subukan ko nga guys, pakita sa inyo nasa loob, kung ano yung nakikita ko dun sa loob. So dito, may makikita ka dito na bilog, no? Pag inalis mo kasi to, nawawala yung video, no? So kailangan mo itong takpan, kasi nga tinatakpan to ng ilong mo para makita mo yung nasa loob. Yan, Borderland dyan. Tapos kung titingnan mo, di ba, bakit magkahiwalay silang dalawa? So parang may hati ba sa gitna? Walang hati yan guys. Pagka sinuot mo to, buong-buo yung image na makikita mo. So again guys, napakalaking tulong nito sa mga daddy gamer na katulad ko. So minsan naman ang setup ko nito,
ay ito, tinatabi ko to, tapos ilalagyan ko siya ng charger. Tapos gumagamit ako ng controller para sobrang relax ko talaga. Kasi pag ginagamit mo to as controller, medyo mabigat eh. So gamit ka guys na external na controller. Kamukha na itong sa Xbox. So pwede rin guys itong sa PS4. Or etong Gulikit Kong na controller yan. So yan, pwede mo siyang gamitin dun sa mga gaming handheld mo. Para guys, mas magaan yung hinahawakan mo. Hindi mo hawak yung buong controller. At the same time guys, no, nagcha-charge yung gaming handheld mo. Yan, so pag ganito guys yung setup mo, hindi ka na mangangawit. Diba? Relax na relax. Pag ganito kasi guys, kabigat yung ginagamit natin na controller, nagkakasakit tayo dito eh. Ito, sa wrist pain, yung carpal tunnel, no? Kasi lagi nakaganyan, nakaganyan. So, highly recommended talaga. Kapag ka ganito yung setup mo, so ilagay mo lang to sa gilid, tapos gumamit ka guys ng controller. Mas maganda guys ang ergonomics talaga ng mga controller kesa dito sa mga gaming handheld. Yan, pwede kang gumamit ng PlayStation, pwede kang gumamit ng Xbox na controller, or pwede ka rin guys gumamit nito, itong Gulikit Kong. So, konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So, kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So, balik na tayo sa pinapanood mo. So, meron pang isang tanong sa atin. Kasi usually naman talaga yung mga content ko ay galing lang rin naman sa mga tanong nyo. No? So, ang tanong niya naman ay ano raw bang portable monitor yung ginagamit ko. So, ang ginagamit ko guys, itong Arzopa na portable monitor. So, hindi lang guys, isa yung ganyan ko, dalawa. Diba? Not one but two. So, pasensya na kayo, wala na unboxing kasi matagal na sa akin yung mga gamit na yan. So, meron siyang kasamang Thunderbolt na kable. Mukha lang siya guys, ordinary Type-C pero tawag dito is Thunderbolt. Ito kasi guys yung ginagamit natin para gumana to. Kasi kung ordinary Type-C lang, hindi to gagana. Meron siyang power on, tapos plus minus, tapos OSD. Tapos dito naman may mga port siya. So dalawang USB Type-C na port, yung isa pang charge, yung isa pwede sa gadget mo. Tapos ito naman meron siyang mini HDMI na port. So gamitin natin to guys, itong Thunderbolt. So isasaksak ko lang siya dito kahit saan dyan sa dalawang yan. Mapapansin nyo guys na wala siyang power cable kasi yung handheld mismo natin na magpa-power nito. So kung naliliitan ka guys dito sa ROG Ally X mo, so pwede mo siyang ikabit dyan. So mapansin nyo na namatay yung screen ng ROG Ally X ko, pero nag-on na yung screen dito. Yan, makikita nyo na gumagana na siya. Okay, ang maganda pa guys sa portable monitor na to, 144Hz siya. So mataas guys yung refresh rate niya. Tapos meron siyang sariling speaker pero mahina lang. Ang maganda pa dito guys ay parang matte screen siya. So yung reflection hindi masyadong nagre-reflect. Kamukha na tong ilaw na to, pansin nyo hindi siya masyadong ganun katindi mag-reflect. Pero pag ito, di ba? So next naman guys, syempre testing natin siya dito sa Steam Deck. Yan yung sinasabi ko sa yung issue ng Steam Deck. So isa lang yung Type-C niya. So hindi ka na pwede mag-charge. Yan, so ito guys, nakakabit naman siya sa Steam Deck. Kung mapansin yung Steam Deck ay patay na yung screen niya, no? So kasi nandoon na yung screen niya. Di ba? Very nice. So next naman natin na itatry ay dito sa ito guys, sa MSI Klo. So dito guys, pwede mo rin siyang gawin, no? Yung ginagawa mo rin sa external monitor, 'di ba, pag sa laptop. Yung pwede mong kopyahin guys yung screen dito, 'di ba? Kasi kanina namamatay yung screen, no? So ito naman yung settings ko naman dito ay duplicate screen naman siya. Nilalaro ko 'yo, Uncharted eh, oh. So isa pang ite-testing natin, syempre ito naman, itong Lenovo Legion Go S. 'Di ba? Pwede. So guys, actually pwede rin naman siya dito sa Nintendo Switch 1. Ang problema lang dito, hindi kaya ng power nitong handheld. So ang gagawin nyo dyan guys, no, kailangan nyo ng power outlet o ano kaya itong power bank lang. Ito yung gawa ng Vention. Sabi ko sa inyo, paborito kong power bank. So ilagay ko lang siya dito, then syempre power ko lang to. So kailangan ng tulong na enerhiya. Ayan guys, so Nintendo Switch 1 yan. Oh. So ayan guys, wala yung dock, oh. Diretso lang siya dito. So hindi lang siya guys gumagana dito sa Nintendo Switch 2. So para gumana siya guys, kailangan mo ng dock dito. So meron na ako isang video dito, no, na pinakita ko rin guys na gumagana rin to sa Xbox, gumagana rin to sa PlayStation, and syempre gumagana rin to guys sa laptop. Ito nga guys yung ginagamit ko na secondary monitor dun sa laptop ko. So guys, kung gusto mo malaman kung saan ba nabibili, ito, syempre itong salamin na to, at itong portable monitor na to, tapos ito pa, tingnan nyo to. Yan, so meron rin akong stand dito ng portable monitor. And lahat ng pinakita ko dito, ito mga gaming handheld, syempre, itong power bank na to na favorite ko. Ito guys, mga controller na to, yan. So lahat yan guys, ilalagay ko sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung mga link na yan ay i-click nyo para siguradong ito yung mga mabili nyo at hindi kayo ma-scam. So kung makakatulong naman sa stiff neck mo tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to, at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!